Dead men tell no tales. Bakit? Totoo nga eh. Pagkapatay ka na, di ka na makasagot. Di ka na makasagot. So, yung yung salita ni Tambaloloy, no? Pangalan Martin Romualdez, no? Congressman Martin Romualdez. Yung salita niya kahapon na kumalat. And then after na magsalita siya, lumabas yung Boying Remulla, na 30 pages ba yon? Hindi ko pa nababasa yun. Pero yun nga, parang naglaglagan sila, nilalaglag niya si Marcos. Ang punto, lalaglag mo si Marcos kasi sa akin ako lang, ang pagkakaintindi ko diyan, kaya tumapang to na biglang nilaglag si Marcos, hindi dahil sa gusto niyang i-absuelte yung pangalan niya, etc. Hindi yun eh. Ang doon, mas glaring sa akin doon is, bakit tumapang itong loko na to? Ang tagal nyo nagkasama eh. Partner in crime kayo, 4 na taon. So something is wrong. Na alam nito, baka wala na talaga si Marcos, wala na talaga si BBM, kasi double na lang yun nandyan. Tapos noon, inunahan niya. Kasi iniisip niya, yung mga nakapaligid to survive, to protect themselves, sila, is ipolgay si Tambaloslos. Kaya nalaman niya yan, na-preempt niya, sumagot siya. Nilalaglag niya sa Marcos. Paano makakasagot si Marcos? Yung double ang sasagot? Malay ko dyan. Sabi ng double, ano kalalaman ko dyan? So, may lumabas na picture, no? Ewan ko saan galing, Malacanang ba galing nun? Na pinapakita siya. Daming comment, nakawig, bata itsura, laki ilong. So, nag-post ako sa Facebook na 4 na picture and one of these does not belong to the other. Let's play a game ba? Parang sino dyan ang hindi kasama? May nag-comment, 2 nga hindi kasama. Out of 4, 2 out of 4, fake. 2, totoo. So kung titignan nyo yung nahalata ng tao na doon sa mga previous na picture, nahalata na merong hindi tama doon sa mga bagong picture. Di ba? Excuse me nahalata nila. So, alin doon? At ano ngayon totoo? May kababagong kapasok lang ang still again need to be confirmed yung doktor sa US nanggaling dito, sinabi doon, nag-debrief doon, patay na talaga. Yan ang dinebrief. Nauna pa yung mga puti na nalaman kaysa sa atin, So, hintay natin kung anong mangyayari. Naghihintay kami kung anong mangyayari. How you will take the information, how the opposition will take the information, how everyone will, connect the dots. Kung kayo, Pilipino, pro-Marcos kayo, magalit kayo. Yung idol ninyo, tinago. Kung dedo na yan, alamin nyo kung patay na ba yan o yung peke yung nakaupo dyan. Sino may mastermind ng pagtago dyan? Sino? Nasaan yung bangkay? Kung totoo to nasaan yung bangkay? Nakapreserve ba? Nasaan banda? Saan parte ng Pilipinas? Nasa norte ba? Sino ang may pakana na itago sa publiko? Na maliwanag sa konstitusyon, violation ng konstitusyon yan, high treason yan, na pag kami nangyari sa presidente, namatay o kaya incapacitated, nag-agaw buhay, hindi na kaya maging presidente, automatic, vice president will be sworn in. And it is yung cabinet, mga executive secretary, si Recto,
who is the acting president. Kuno, nasabi nila, in the absence of Marcos, acting president. At meron pang press release na pumipirma siya. Una sana, presidente, ba't siya pumipirma? So ang punto, Browner, you're mandated by the Constitution, General Browner, Chief of Staff. Defense officials, nag-resign na si Anyo. Nag-resign si Anyo. Pwedeng National Security Council, pwedeng Secretary Gibo, Defense SND, no? You are mandated na, and nakalagay sa Constitution, you're not supposed to be hindered to verify the actual or true condition of the President. Dapat informahan niyo yung public. Ngayon, kung tayo umaabot tayo sa mandamus, someone or some people are not doing their jobs in accordance to the Constitution. Pati yung DFA, kasama dyan, nakalagay doon sa Constitution. Pagka nalaman namin na kayo nag-conspire, na alam nyo ng patay, alam nyo ng dedo, o incapacitated at nagdili-dali kayo, na ayaw ninyong ipasumpa si Inday Sara kasi galit kayo sa kanya o ayaw ninyo, hindi kayo believe, wala na kayo doon. Hindi pwedeng sabihin ayaw ninyo kay Inday Sara. Gusto ng 32 million sa kanya. Siya yung mandated sa Constitution. Siya yung Vice President. Something happens to the President, Vice President sworn in. At pagka nalaman namin na tinatago nyo, na conspire kayo, bitay abutin nyo sa amin. Bitay talaga. Hindi namin kayo patatawarin. Mag-declare kami talaga, pag umikot ang gulong, mag-declare mong taong bayan ng bitay. Hindi na kami hintay ng Congress because we will abolish Congress, taong bayan. Ano magawa ni BP Inday pagka inabolish ang taong bayan ang Congress? It makes her job easier. Ay pagka isang bagsak niyan, taong bayan, galit na galit Maputragis kayo, pinerahan nyo kami. Ginastos nyo yung pera namin. Nakabili kayo ng mga magagandang mansyon. Ang gaganda sasakyan. Meron pa kayong mga 2 milyon para bonus sa Disyembre. Tarantado kayo. Dapat, pananagutin namin kayo. Hindi namin tayo ng Congress. Walang silbi yung Congress. Imagine the money that we will save kung ang Congress isara. Talsik, lumalaway. Isara? Ay, tuwa ko lang. Isipin mo, 10 million a month. Isang congressman, 300 kayo. Magkano yun? 10 million. 10. Times 300. 3 na dagdag. Million, billion, 3 billion, buwan-buwan. Dinti kayo. Sa 12 buwan, 36 yun. 36 billion. Imagine, kalahati na yun ang pinasasoli na pera sa PhilHealth, di ba? Sara na lang natin, Congress. May ibalik yung pera doon sa PhilHealth. Wala pa kami sakit na ulo. Tapos isang bagsak, taong bayan. Effective immediately. We are instituting the death penalty. Babalikan ko kay balik para hindi tayo balik tayo doon focus tayo doon kay Martin Romualdez. Ba't siya bigla nagsalita, lakas ang loob. Remember, magpinsan yung dalawa. Magkasama ng eleksyon. Magkasama yan nung wala pa sila dyan sa pwesto. 4 na to sila magkasama dyan. Kung anong ginawa ni Romualdez, okay lang kay BBM. Ganon. Magka-tandem. Partner in crime nga Ika nga. And then biglang magsalita ito. On video. Walang takot. Parang nagmamalaki pa na lilinisin niya yung pangalan niya. Ang takeaway doon, mga kababayan, para sa akin lang. Ang takeaway ko doon, patay na si Marcos. Yun yung takeaway ko doon. Hindi ako nag-ano ng fake news. Analysis yon. Kasi lumakas ang loob nito magsalita. Why? Kasi kung patay ito, wala nang, hindi niya paano niya kukontra yung patay na? Tinuturo siyang mastermind. Patay na. O di absuelto to. Dead men tell no tales. Paano yung isa? Surrender ako. Peke ako. Pagka nagkabulan niya.
Wala akong kinalaman dyan. Wala akong natanggap na maleta dyan. Patay na talaga yan. Okay yun, nandoon na, nakakabaong na, nakapreser. Fake ako, fake. Aamin yan, kita nyo. Takutin nyo yan ng ng mastermind siya. Aakuhin niya lahat ng kasalanan. Hindi, aamin yan, fake siya. Plus the fact na nag-resign yung dalawa, Anyo, tsaka si Boy Bacuna, Galvez, Charlie, Hello Charlie, magandang gabi. Bok, Ed, magandang gabi. Tama yung ginawa yun, resign kayo. Next na tamang gagawin niyo, magsalita kayo. Pagka nagsalita kayo, and then, isiniwalat nyo lahat, vindicated kayo. The public will be I'm telling you already, I'm analyzing it, Kahit galit na galit ang tao, sa galit din ng galit ng mga tao, at sa parang stalemate tayo ngayon. Magsalita kayo, dalawa. O isa lang sa inyo. Mas maganda kayong dalawa na, para dramatic. Dalawang 4-star, dalawang chief of staff, dalawang dating cabinet ni Duterte, ngayon Marcos, nag-resign kayo. After 4 years. Dating Defense Secretary nga yung isa, OIC, di ba? Yan, ang dyan, malalaman ng tao yung katotohanan. Yung galit na yan, in spite of all the galit ng tao, you will be a breath of fresh air. Telling the Filipino people, ano yung nangyari? Ano ba talaga? Reason for resigning, etc., etc. Ano yung nangyayari, etc., etc. And then, kahit yung galit ng tao na yan, mas makakatimbang yung forgiveness ng taong bayan. Because, yung binabalik niyo yung sarili ninyo, being a Filipino. Yun yung sa akin, I cannot speak totally para sa mga kababayan natin. Pero ang feeling ko, pagka nagsalita kayo, at nagsiwalat kayo, yon, mapapatawad kayo ng taong bayan. Now, kung may nag-resign pa dyan na isa. Nag-resign. Nangintayin niya yung mag-resign si Gibo. Something yon sa akin naman. Matitrigger yung pag-analyze. Pagka nag-resign niya si Gibo, ang pwede mangyari dyan, siyempre tanggapin, baka pumanik ang Browner sa Defense Secretary. Wala na. Kumbaga sa huwag kayo mag-isip ng hunta, ha? AFP, huwag kayo mag-isip ng hunta. Kung pwede, huwag kayo mag-isip ng hunta. Very inviting na, tayo-tayo na lang, putang ina yan. Tayo-tayo na lang. Maggago itong mga politiko natin, tayo-tayo na lang. Putya, ano ba gusto mo dyan pwesto, Kadado? Ano ba gusto mo dyan? Basta kasama ka dyan, sa council, no? Alam nyo, very tempting yan. Pero I wish, I hope, I trust that your honorable men, courage, integrity, loyalty, honor code natin, honor system natin, yun, right between wrong, you can discern. Tanongin yung sarili nyo, am I doing the right thing? Is this what the people wants? Is this what the Constitution was made for? Maghunta? Ang very tempting yun, military, maghunta. Pagka nag-resign yung Gibo, trigger yun eh. Sa akin lang naman, pwede ko mali. Trigger yon pagka nag-resign si Gibo. Placing yon. Kumbaga sa yan eh. Pwedeng question mark, third force. Pwedeng ganon. Na-analyze lang yung mga potential na pwedeng mangyari. Impeach pa rin si Inday Sara. Impeach, biglang lilitaw si BBM, magkagulo, etc., etc. Pasok sila. Ganun ba? Placing. And then, maghunta. Impeachment si Inday Sara eh. Para maiwasan yung gulo, maghunta na lang muna. And then, magkukol na lang ng
election. Yun yung pang ano pang hook, line, and sinker ba? Yun yung pang bait sa tao. Snap election. Okay, maniniwala doon, mga kababayan. Okay, maniniwala doon. Useless yung snap election actually. Hanggat nadadayan COMELEC, useless yan. Reboot muna yung COMELEC. Tsaka tayo mag-snap election. Pero very enticing, mag-snap election tayo para maayos natin. No? May constitutional provision tayo. In case the president is dead or incapacitated, you have a vice president who should, boom, may decision na ba yung impeachment court? Wala pa. Nasaan yung presidente? Iba sinasabi, nasa freezer na. Iba sinasabi, nakatayo dyan yung nakaupo dyan sa Malacanang, nakawig. Hindi yan presidente. Mali ba natin, kalbo yung nandyan. Naglagay lang na wig. Oh. Pwede ba, imbis na hair follicle drug test, useless na rin yun No? Ang hair follicle drug test, yung nasa freezer. Pero yun nandyan, bunutin na yung buhok. Tingnan natin kung nakawig, baka kalbo yan dyan. Okay, DNA test, mas maganda yan. Dental record, etc. Compared doon sa dental record ng totoong BBM. If the game plan is lokoy ng taong bayan, make it appear na nandiyan pa yung BBM, hold the line until such time na may impeach lang Inday Sara. Pagka na-impeach, wala na, neutralize na yung Constitution. Provision na Vice President will take over as President, will be sworn in. Ayaw din nila kay Soto. Yun yung isang isang grupo gusto kay Soto. Sundan niyo ko. Impeach Inday Sara, litawang Marcos, galing sa freezer, namatay Tago na si Dobol, tago na. State funeral, libingan ng bayani, 21 gun salute. Game plan. Okay. May pinanggalingan niya po. Galing sa barbero yan. Buti pa barbero, alam na kakaroon ng state funeral no? May 21 gun salute, itatago muna, tapos nun, palilitawin pagka na-impeach na si Inday Sara, tapos nun, dadalin sa libingan ng mga bayani. Hanep! So yun. And then, wala na siya, hindi na pwede Inday, impeach na, tapos nun, panik ang Soto. Yung ibang mga Duterte supporters, sinasabi, hindi may impeach, mga nag-a-analyze, hindi may impeach si Inday Sara, they lack the numbers. Question! Paano yung kung binibilang ninyo senator, akala ninyo magboboto talaga not guilty, yung pala, guilty na talaga yan all the way. Hindi nyo lang alam. Basta ako not guilty ako. Alam nyo naman ako, solid. Duterte, dalawang kamay pa. Yan, kita mo, Duterte. Yan, ganyan pa. Solid. Sara. Nung botohan, guilty. Yan ang mahirap dyan Kasi money talks Yan ang mahirap dyan, di mo alam. Pwedeng takutin yung pamilya. Pwedeng whatever Kasi may bago maisampa yung impeachment sa Senado, mandar na yung sindikato diyan. So ako, I wouldn't count on the numbers. It's safer if you want to protect Vice President Inday Sara. When you protect Vice President Inday Sara, rephrase, when you protect Vice President Inday Sara, you are protecting the country. You are protecting the Constitution. You are protecting our future. So, the best way to protect Inday Sara is to assume she will be impeached. It's not really nawawalan ka ng tiwala na walang kasalanan si Inday Sara. Hindi. But in a situation na rig ang Congress at saka yung Senado, ano pa asahan nyo? Ba't kayo masa na tatawagin ng referee? Safe! Parang yung referee sa baseball. Safe! Maya-maya, akala mo ganun itatawag. Yung pala, patay ka. Home run sila. Patay ka. Mahirap, pinakamaganda niyan, yung assume na
hostile lahat, hostile. And then, yung plano nyo, no matter what the plan will be, is guilty. Ano gagawin nyo pagka guilty? Di ba? Kasi kung not guilty, then definitely, okay yung ano mo. Okay. Then she's eligible to be sworn in. Pero the assumption should be, igigilty siya. Kaya mali yung isipin ninyo na they lack the numbers. That is overconfidence, mga kababayan, mga kaano. That is overconfidence. You have to look at it from the point of view na talo ka, referee hawak nila, Congress hawak nila, Senado hawak nila, yung kaban ng bayan hawak nila. Lahat hawak nila, AFP, PNP. This is an alliance of mga bangag, drug addict, drug lord, ng mga CPP, NPA, NDF, ng mga politikong gago, dilawan, mga pinklawan, etc., etc. This is an alliance na mahirap talunin kasi as every day goes by, 4 years na sila, they're stronger now. Ang fact check lang talaga dito, gumilos ang langit, dinedo, yun yung ano dyan. Ngayon tinatago nila. Kaya kung titignan niyo yung mga picture, obvious eh. Tignan nyo yung tenga, tignan nyo yung kulubot. Ako nga, tignan mo. Kulubot na ako. Agnas na ako. Yung 68 pa eh. Ako 65 lang ako. 65 lang ako. Yun eh, 68 na. Hindi talagang kanina nung titignan ko yung mga picture, naawa ako kay Bongbong. Naawa rin ako. Kasi nung bago ng eleksyon yan, okay pa eh. Bata pa itsura, etc., etc. Imagine yung 4 years na yan na pinoblema ang baba Pilipinas. Sinasabi mo, anong gagawin natin? O sobra sa droga, no? Laki ng tinanda niya. Kaya nga, kung titignan mo yung bagong picture, mukhang bata pa yung tapos yung tindig, yung tayo, yung sa kuba, kukot ba, jumping jacks yung isa, tumatakbo. Kaya nga, very obvious yung comparison ng mga features and pictures niya. Yung pananalita, yung kilay. Titignan ko yung kilay, iba talaga eh. Yung isa, kalahati lang yung kilay. Yung isa, buo yung kilay. Buo. Kahit malabo na, pero buo yung kilay. Parang ito, buo pa yan. Buo. Hindi lang sa lubong. Ako sa lubong na. Sa lubong na. Yung kanila, buo pa rin. Pero yung isa, hindi Okay. So, siguro next time lalagyan nila pentel pen yan. Yung safer tayo pagkaisipin nyo, magigilty si Inday. Para yung kilos ninyo is naka-anchor na guilty si Inday. Hindi dahil sa naniniwala kang guilty, no? Dahil sa naniniwala kayo, tarantado yung sistema, tarantado yung nag-i-implement ng impeachment. Walang hustisya. Kahit walang ebidensya, o kaya inimbento yung ebidensya, malabo, guilty pa rin. Ngayon yung bangko nga, yung bangko nasabi, guilty talaga. Kahit nga yung may discrepancy sa timeline, pag-open ng bangko, etc., etc. Alam niyo naman yun. So, ang pinaka dyan, what if guilty si Inday, panalo yung pero palilitawin pa rin na wala na si Marcos. So, si Soto ang papanik. No? So, yun. Another scenario, ayaw nila kay Inday kasi natatakot sila na pagka daw po yan, yari yung mga kapalpakan, magkaroon na accountability na, wala na yung korupsyon. So pagka upo yan, ngayon, kaya nga ayaw nila paupuin, kaya talagang tama lang, guilty siya. Guilty siya, dito si Bongbong. Pero ayaw nila kay Soto. Doon pasok yung junta. Ayaw rin nila kay Soto. Kaya parang nilitaw,
magugulo, tapos nun, papasok yung hunta. Maghunta na lang. Lilinisin muna ng armed forces. Lilinisin muna lahat. Tapos magkukol na lang ng snap election. So, ang tanong, sino ang uupo? Definitely, hindi si Inday. Kasi, in-impeach eh. Depende rin sa timing. Ngayon, kung nangyari yung gumalaw itong armed forces tsaka itong mga nag-resign, shh, quiet. Pag umato yung, yung gumalaw itong armed forces, ang dyan, nakalimutan ko yung sasabihin ko eh. Na-distract ako eh. Ang dyan, yung armed forces, pagka gumalaw, bago may impeach si Inday, gusto nilang iupo si Inday. Pwede yung ganong possibility. Vindication ang hanap nila. Para forgive and forget. Parang ganon. So, alin dyan yung pwede mangyari? Kaya nga hintayin natin yung mga susunod na kabanata. So far ngayon, alam na ng doon sa US na kung saan pumunta yung doktor na debrief niya yung mga puti na kung ano talaga yung condition ni BBM. Tapos yung dito naman, ang sinasabi, nandun sa norte yung kambing sa norte. So ngayon, ipipilit pa rin nilang ibenta sa inyo yung idea, alive and well si BBM. May warning to Malacanang and all the government officials who are part of this cover up. No? I'm calling it a cover up. No? Sue me if you want to. Sue me. Putangin na nyo. Ang lalakas ang loob nyo. Kayo pa yung babanatan nyo, kakasuhan nyo ko. Putangin na nyo. Kayo nga nagpe-fake news, gago kayo. Lalo nakakagalit yan. Kayo na nagnakaw, kayo na tarantado, kayo nag-violate ng Constitution, kayo nagko-commit ng treason, tapos babalik ta rin yung kwento, tatakutin nyo pa kami. Mga putragis kayo, ina nyo. Pe-personalin ko talaga kayo, mga animal kayo. Galitin nyo ko. Pe-personalin ko kayo. Hindi nyo ako kilala, magtanong-tanong kayo. Hindi nyo ako kilala. Sisiba ninyo, puta, hindi ang takot sa mga troll ninyo, mga gago kayo. Meron kayong mga troll. Tumigil na kayo sa ginagawa nyo, mabubura kayong lahat. Mabubura kayong lahat. Tumigil kayo. Mali yung tumatanggap kayo ng pera. Pera ng taong bayan, tumigil na kayo mga troll. Mga moderator, screenshot, because we have our counterparts eh. We have the US, we have Russia, China, Mossad, Japanese Intel, even the South Koreans. We can ask them, assist us, I want to trace this person. And babalik sa akin yan, address na lang eh. Address na. Gusto nyo picture pa eh, kung sino ka eh. Isa lang ang makuha ko sa inyo, patay na kayong lahat. Isa lang makuha ko sa inyo. Pipiyok kaya sigurado eh.